So today, padayon na to atong series sa Book of Ephesians. Para sa wala masayod, nag-series ta sa pag-study sa Book of Ephesians. So by God's grace, nanata karon sa chapter 5, verse 7 to 14, ang atong passage karon nga buntag. Ang title sa atong mensahe karon nga buntag, Walk as Children of Light. Walk as Children of Light. Sa Bisaya, paglakaw, isip, anak sa kahayag. Paglakaw, isip, anak sa kahayag. Ang atong passage karon nga buntag, nagpadayon sa emphasis on believers being imitators of God as beloved children. Di ba mo nagingon sa chapter 5, verse 1? Tanang verse 1, yung siya, be imitators of God as beloved children. So, ingon nga mga anak sa Dios, atong sundugon ang atong amahan, atong Dios. Di ba? Like father, like son. Dapat liwat sa atong amahan. Sundon nato ang atong amahan. Then last preaching last Sunday, sa verses 1 to 6, the first way we are to imitate God is to walk in love. Mga nagiskutan sa last. Nasa verse 2 na, and walk in love. Now, sa atong passage karon, in verses 7 to 14, to imitate God is another walk. To walk as children of light. Look at verse 8. Verse 8. Banin siya, for at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. So, if you are light in the Lord, walk as children of light. So, mo ni ang laing paagi na imitate na to ang atong Dios. We must walk as children of light. Light, sa'yo pasabot na ng light, Pastor. Light, nitag kahayag. Light stands for truth, kamatuoran, and holiness, pagkabalaan. Ang kanang duha is from God, gikan sa atong Dios. But the question is, sao man nato pag kinabuhi isip mga anak sa kahayag? How should walk as children of light? How to walk as children of light? Sao man nato pag kinabuhi isip mga anak sa kahayag? Karong mga anak na tas kahayag daw. Nahimo na tang kahayag. So niya sa walk as children of light. But unsaon man nato paglakaw? Ingon nga mga anak sa kahayag. First point na to. Do not participate in the works of darkness. Do not participate in the works of darkness. Ayaw pag-apil sa mga buhat sa kangit-ngit. Ato nang mabasa, nakita sa verse 7 until 8a. Tanawa, verse 7 to 8a. 8a, ang first nga line sa verse 8. Yun siya, therefore, do not become partners with them. For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Now, the word therefore points back to what was said in the previous verses. When he said therefore, busa, doon na siya, nibalik siya, nag-point siya sa nag-una nga mga versikulo. Kung siya nag-una nga versikulo, Paul mentioned that believers must imitate God by walking in love. Kung saan nga klaseng love? Dili worldly love, dili phileo love, friendly love, but godly love, agape. Love that is willing to sacrifice like Christ. Na willing siya nga give up ang iyang kinabuhi para sa atua. Aron makabatuntag kinabuhing walay katapusan. So in contrast sa verse 3 ninyo siya, sexual immorality, all impurity, or covetousness must not be named among believers, as these are not fitting for the saints. So dili angayan ang mga mahugaw nga binuhatan sa mga anak sa Dios. Iyang gimension kaduhagan niya balik kanang sexual immorality, all impurity, or covetousness.
Gisulti niya sa verse 3, gibalik po din niya sa verse 5. Kanang mga salaa, all impurity, sexual immorality, dapat dili siya ma-mention sa atong kinabuhi, wala dapat sa ato ang practice niya na. Nga naman, hindi siya, as these are not fitting for the saints, dili siya angayan o tukma sa kinabuhi, nga nana sa kahayag, mga anak sa Dios. Remember, kung giunsa pag-address ni Paul ang mga Kristohanon sa Ephesus, kung sa'y gamit niya sa chapter 1, verse 1. Verse 1, kasi gamit niya, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Again, kung sa gani meaning sa saints, atong saints dili pareha sa Katolik. Ang ilang saints patay, ang atong saints buhi. Kita ang mga saints. Meaning sa saints ng word, saints means holy or set apart by God and for God. Mo na meaning sa saints. Sexual immorality, again, all impurity or covetousness, these are the lifestyle of the sons of disobedience. Mauni mga lifestyle or kinabuhi sa mga anak sa yawa. In short, sa mga dili Kristohanon. Hinsa man sila, ang mga sons of disobedience, they are the recipients of God's wrath. Sila ang mga mudawat sa kapungot sa Dios. Mauni ilang lifestyle. Now, in verse 7, ningon siya, therefore, busa, do not become partners with, kinsa man ang them, di pa sabot niya, base sa itong passes, according to the context. Kung muatras ka sa kong giingon sa verse 6, the sons of disobedience. Ang mga unbelievers. Do not become partners with the unbelievers. Ang word nga partners means joint partakers or co-participant of something. Co-participant. So kitang mga anak sa Diyos, children of God, must not be a co-participant of the evil works or wicked lifestyle of the unbelievers. Dapat dili ta ma-involve or mo-join sa sexual immorality, all impurity, or covetous lifestyle of the unbelievers. Kaya nag-ingon ang verse 8, tanaw ang verse 8, Bisaya, siya ano ko, tungod kay kaniadto dulom ang inyong kinabuhi. Apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong katawan sa Dios. Nindot kay sa NIV ninyo, for you were once darkness, and now you are light in the Lord. Once and now, before and after, before you were darkness, but now you are light. Doon ay contrast. Muna, dili ta dapat mo join sa ilang mga daotang makasasala nga binuhatan. Ang tinuod nga Kristohanon, aduna gyud gitawag og once and now. Dunay before ug dunay after nga kinabuhi. Life before salvation and after salvation. Ang Kristohanon dunay daang kinabuhi ug dunay bag-ong kinabuhi. Wala ta ni ana. Kung makita sa mga tao sa itong kinabuhi, nga maurag gihapon ta kaniadto, delikado. Kaya ang Kristohanong kinabuhi, we were once darkness, but now we are light. Darkness represents ignorance. Ignorante sa kamatuoran. Diba, gihisgutan na nato sa chapter 4, mao na ang mga unbelievers,
Sa chapter 4 verse 18, tanawa, chapter 4 verse 18, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of unsa? The ignorance that is in them. Ignorantes kamaturan, wala sila masayod sa kamaturan. Another meaning sa darkness, error. Tungod kay wala, ignorantes kamaturan. Of course, ang ilang lifestyle, ang ilang walk is error. Sayop. Ug tungod kay sayop, of course, dili will sa Ginoo, evil. Dautan. Now, if you look carefully sa verse 8, wala, ako lang law man nato gamay. Wala nagamit si Paul og sa iyang paggamit niya nga yun siya, you were once darkness, but now you are light in the Lord. Usually, magod, pag dunay word nga darkness and light, or darkness, dunay gitawag sa English og preposition nga word nga N, I-N. Usually, in darkness. Dapat nga na usually. Like for example, 1 John 1:6. Yun ang 1 John 1:6. Tanawa. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness. John 8:12. Yun siya. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness. But sa atong passage karon nganong walay in. Nganong ningon siya, you were once darkness. Wala siya, for you were once in darkness. Kung sa ibot pasabot niya, kung sa kalahian, kung dunay in o walay word nga in. Ang yan ang kalahian. Ang but pasabot ani, kung may kang word nga in sa English, ang word nga in describes place or surroundings. Now, tungkol kay wala siya in. Sa atong passage, ang but pasabot ani, so the point here is not the place nor the surroundings, rather the person. Di ba? Ningin siya, for you were once darkness. Ang gitudlo, dili ang place, but the person. We. Kita. So in other words, when the Ephesian believers were converted, nahimo silang Kristohanon, it was their lives, not their surroundings, that were changed from darkness to light. Ang nausab, dili ang ilang palibot, kundi mismo ang ilang kinabuhi. Umaw po na kita. God changed us in Christ. It is through our union with Christ, sa atong pagkahiusa ni Kristo, nahimutang kahayag. Wala tay kahayag, sama tagihulagoy, sama sa bulan nga walay kahayag, nahimo lang tag kahayag tungod kay naata ni Kristo. In sa verse 8 again, for you were once darkness, but now you are light. Asa ta nahimong light? In the Lord. Isa maning Lord na ni, in Christ. So outside of Christ, walay kausaban sa kinabuhi. Walang pagbabago sa buhay. Walay kabaguhan sa kinabuhi. Yes, tinuod usab, naklarohon lang ako nga ang atong surroundings, ang atong belongingness, na-change usab. But dinhi nga context, it's not the surroundings, but ang tao, kita mismo ang gi-change sa Dios, pinaagi ni diha ni Kristo o pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Mao nga tungod di ana, grabe ka pagkasumpaki alang kanila mga Ephesian believers o kanato nga mga Kristohanon karon ang pagkinabuhi sa daan natong lifestyle. Immorality, impurity, covetousness. Ngano man, because we are now light, not darkness. Gibag-o na ta sa Ginoo. Ana-ana nato ang kamatuoran. Kani adto kangit ta. We were once darkness, but now we are light. So doon naging kalahian. Kung palungo na ito ni suga karon, ma-differentiate yun na ito unsa ang kahayag, unsa kangit-ngit. So doon naging kabaguhan, doon naging makita, dili matago. Ang genuine believers, klaruhon lang ako, makasala gihapon.
Ha? Dili mo pasabot nga Kristohan, di na makasala. Kung kinanata sa light, di na makasala. Of course, makasala gyapon ta, but ang kalahian, genuine believers, born again, cannot keep on sinning. Dili makapadayon sa pagpakasala. 1 John 3:9. Paminaw. Tanawan niyo kung ng Bible. 1 John 3:9. Bisaya ni. Ang tao nga nahimong anak sa Dios dili magpadayon sa pagpakasala. Nganuman, kay ang kinaiya sa Dios, anaa kaniya, ug tungod kay ang Dios mauman ang iyang amahan, dili na siya mahimong magpadayon sa pagpakasala. Romans 6 verse 1 and 2. Tanawas yung Bible. Romans 6. Kay karon unsay atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron madugangan pagayod ang grasya sa Dios kanato? Sa tubag verse 2, dili gayud. Ngano man, dili mahimo nga magpadayon pa kita sa pagpakasala kay ang sala wala nay gahom kanato. True believers, genuine believers are already died to sin. We are no longer slave to sin. Dili na ta ulipon sa sala, mao nang dili na ta magpadayon sa pagpakasala. Mao nang dili na ta pwede mo join, dili na ta pwede mo participate sa mga unbelievers, sa ilang practice, sa ilang lifestyle sa pagpakasala, sa ilang mga binabaan, sa ilang mga sinultihan, sa ilang mga gawi. Ngano man? Ibag-o na ta sa Dios. We were once darkness, but now we are light. Wala ta, ignorante ta before sa kamatuoran, but now, nasayod ta sa kamatuoran. O ang kamatuoran, ana-ana to. So mga igsoon, mga Kristohanon diya sa Ginoo, we must not participate in the works of darkness. Dili na ta dapat mo apil sa mga buhat sa kangit-ngit. Ang atong kinabuhi dapat lahi na sa mga anak sa kangit-ngit. We are na light. Gibag-o na ta sa Ginoo, mga igsoon. Ang buhaton hinung nato karon, we must now participate in the works of God. Instead nga mo participate ta sa kalihukan, sa binuhatan, sa kalibutan, mo participate na ta sa trabaho ug buluhaton sa Ginoo. We must now join the works of defending and proclaiming and propagating the gospel. Moapil na ta sa pagtrabaho, sa pagpakailap sa ebanghelyo. Mga igsoon, kung yun ganiha, dili ta perfect, well napataning kalibutan na, yes, gibag-o ta sa Ginoo, but we're still struggling sa mga sala. Ako, napo ko struggle, kasala gyapon ko, kamo, save na ko, bisan giluwas na sa Ginoo, tuod ani nga lawas, but inigbalik sa Ginoo, listen to glorified body, then na to experience a perfect life. So, igsoon, if you're struggling with sexual sin, kaya sexual sin yun ang pinakasintro nga salaan ni isulti niya. Tun kay mao ni pinakarampat nga sala sa Ephesus. Kay doon ay temple sa ilang time, part sa ilang pag-worship is ang sex. Temple of Diana. Ato sila sa temple, mag-worship sila, pero part sa ilang worship, mag-sex. So, morning, grabe, ato masabta na to, nga nung mao may nag-emphasize sa maayo ni Paul. Kay morning sala nila, grabe ang palibot nila. So, bisan sa ato karon, same. Grabe na ang sexual immorality sa ato palibot karon, di ba? Mga batanon nga, sad to say, tama ba ko? Nga ang Davao ang pinakadaghan og mga kanang nabuntis nga mga minors. Wala pa maminyo. Wala pa makasal. Bata pa. Wala pa maabot 18 years old. Buntis na. So, grabe nga itong surroundings karon. So, igsoon, if you're struggling with sexual sin, ask the Lord to change you. Pagdepende sa grasya sa Dios. Kay pinaagi sa grasya sa Dios, naluwas ka og ako. Gimatarong ta sa Dios, pinagi siyang grasya. Og balaanon po ta sa Ginoo. Practical righteousness, pinagi sa grasya sa Dios. Magsalig ta.
walay ligon sa atua. Pareho taluya. Pwede ta ma-fall sa sala. Sa sexual immorality. Bisan si David, di ba? Isa ng mga mag-iitan ng mga tao sa Biblia, na-fall sa sala. Sexual sin. Bisan kita. So, dili ta exempted ni ana. So, mangayo ta o kalikon sa Ginoo. Pinagisag balang Espiritu Santo. Or dili ta mo join sa ilaha. Kaya ang rason, we were once darkness, but now we're light. Second point, how to live as light. Second, ngunit mga anak sa Diyos, examine what is pleasing to the Lord. Examine what is pleasing to the Lord. Susiha kung unsay makapahimuot sa Ginoo. Ato nang makita sa verse 8b to verse 10. Yun siya dito, walk as children of light. Sa second part sa verse 8, walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. Verse 10, and try to discern what is pleasing to the Lord. Kaning kamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. The evil, wicked works of darkness gidescribe sa Bible as unfruitful works. Tanawa sa verse 11. Verse 11. Tanawa, verse 11. You said, first part, take no part in the unfruitful works of darkness. Ayaw kamo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangit-ngit. So ang trabaho or buhat, kinabuhi sa mga dili Kristohanon, describe din nga unfruitful. Dili mabungahon. Na unsay bot pasabot sa unfruitful. Dili mabungahon. Dili bot pasabot nga ilang kinabuhi pulos. Ang ilang mga binuhatan wala ayo, o may sing-sing ra sa ilang pagtrabaho sa ilang mga paningkamot, of course not. Bot pasabot din unfruitful means their ways cannot and will not please the Lord. Bot pasabot ang ilang mga binuhatan, ang ilang lifestyle, dili yun maka-glorify sa Ginoo o wala sila desire to glorify God. Whatever they do, ilan ang gibuhat for selfish purpose. Pero sa atua, whatever we do in St. Paul, whatever we do it for the glory of God. Pero ang mga lifestyle o trabaho sa kangit-ngit, wala sila tinguha sa pagpahimuot sa Diyos. Nganuman, ang ilang works, ang source sa ilang works is darkness, kangit-ngit. Di ba? Yun siya, the works, the unfruitful works of darkness. Again, ang kinabuhi sa mga unbelievers, ignorante sila sa kamatuoran, nangit-ngitan ang ilang salabutan sa chapter 4, verse 18, ug tungod kay nangit-ngitan ang ilang hunahuna sa salabutan, wala na sila ulaw sa pagbuhat sa tanang kalawayan. Di ba? Maningin sa chapter 4, verse 19, nahimo ng kalos. Ikubala na. Ang ilang hunahuna kasing-kasing. Hindi na sila maulaw sa pagbuhat sa sala. But light o kahayag, in verse 9, is fruitful, mabungahon. Opposite kaayo. Ang lifestyle, ang works sa darkness is unfruitful. Gingon sa verse 11. But ang works, ang light, fruitful, mabungahon. And the fruit of light, gingon sa verse 9, sa gingon, tulo. Good, right, and true. So if the unfruitful ways of darkness dili maka-please sa Ginoo, on the other hand, in contrast, ang bunga sa kahayag makapalipay, makapa-please, o makahimaya sa Ginoo. Tungod kay king atong mga binuhatan grounded sa kamatuoran. Therefore, ang verse 10 nag-ingon, tanawang verse 10, and try to discern what is pleasing to the Lord. Sa laing version, kung doon ay in ASB ninyo or LSB kay John MacArthur, Legacy Standard Bible, walay and. Walay conjunction ng and. Diretso siya sa word nga trying. But pasabot, sumpay siya. Participle, sa English pa na. Sumpay siya. Yan ang word nga trying,
Ni support siya sa main nga command, main verb to walk. Sa laing version siya, trying to discern what is pleasing to the Lord. Nindot kayo sa NLT. Yun siya, carefully determine what pleases the Lord. Wow. Now, kabalo ba mo nga kanang phrase nga trying to discern or sa inyo sa NSB and try to discern sa Greek one word lang na. Manang always na ko ingnon ng mga men na kumubasa mag-Bible ngano nga lahi ang ang pag-translate sa Greek to nganong lain-lain ng translation. Tungkol kay ning kamot ang mga translator nga mahaom gyud gikan sa original language to sa ato English nga Bisaya pag yun. Now, pag may kag Greek, short lang, Greek to English, walay exact word sa Greek to English. Maunang naningkamot ang mga translator nga unsa gyud mas closer sa original language. So maunang sa Greek, one word, pero sa English, phrase. And try to discern. Sa Greek di ay dokimadzo. Muna sa Greek, sara ka word. Ang but pasabot ana means to examine or to test or to prove. To see to it nga genuine ang usa ka butang. Mao na sa word try to discern di ay means to examine or to test. Kung kining mga butang nga tinuod ba or makalipay ba, maka-please ba sa Ginoo. Sama sa gold, di ba? Ang gold, i-test po kung tinuod ba siya nga gold. Sa ato pong kinabuhing Kristiyano, i-test na to kung kinibi, makalipay ba ni Ginoo? Kini nga buhat, ma-please ba ang Ginoo ani? So mga anak sa Diyos, kita mga anak sa Diyos, i-examine na to, tanan na tong ways, tanan na tong mga decision, tanan na tong buhat, i-examine na to, i-test na to. Mauna ang pag-walk as children of light. Whatever we do, i-examine na to, i-test na to, i-prove na to kung, kamatuoran ba ni? Umalipay ba ang Ginoo ni? Dili kay atong decision, unsay gusto na to, pamino na to, pero maayo ba ni? Okay ra lagi ni. Dili nga na ang Kristohanong kinabuhi. Dili nga na ang paglakaw sa ingon nga naanata sa kahayag, mga anak sa kahayag. Munang whatever we do, we must examine kung maka-please ba ni sa Ginoo? Diba dito, whatever we do, soli Deo Gloria. Kung saan na ito pag soli Deo Gloria? Practical. I-examine day una na ito, ubot pasabot, doon na tayo himong decision. Dili ta maghalahala nga, adretso na. Nga ang atong standard pag yun, sa pag-test, kung okay ba, ang atong standard, dili standard sa pulong sa Diyos, ang kamatuoran. Kining word nga discern, same sa word gigamit ni Paul sa Romans 12:2. Tanawa, Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing, you may discern. Una nga word, you may discern what is the will of God. What is good and acceptable and perfect. Now, so how can we discern? How can we prove? How can we examine what the will of the Lord is? Siya maka-please sa Ginoo. Kasi sa Romans 12, nagtabang na to para ma-explain siya bayo. Una to, ang atong una-una ipabag-o sa Dios, ang atong una-una pinaagi sa barang espiritu o pinaagi sa pulong sa Dios. So unsa man nato pagpuno ang atong una? Unsa man pagpabag-o sa atong una sa Dios? Pinagi sa pulong sa Dios, pinagi sa pagtuon, pinagi sa pagbasa, memorize, pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mga igsoon, si Satanas o ang iyang sistema, ang iyang pattern, delikado kaayo, very dangerous. Ngano man, kung tan-aw nimo ang Romans 12:2 ninyo siya, do not conform to this world. Ang buot pasabot ana nga ang kalibutan pwede maka-conform sa tuwa. Pwede ta mo uyon, pwede ta mo conform sa kalibutan. Ingana kagamhanan ang pattern, ang system sa kalibutan. Mao na ang opposite, ang contrast ninyo siya, be transformed. Kita niyo contrast? Maganan si Paul ang always siya magamit og contrast. Di ba? Do not conform, but be transformed. Do not participate
Do not join them because you were once darkness, but now you are light. So as children of God, live as light is to examine what is pleasing to the Lord. Kung atong ma-examine ang atong kinabuhi, ang atong mga binuhatan, atong mga walk, ang atong daily walk, pinagi sa pulong sa Dios. But pasabot. Therefore, dapat magkugita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kumusta ang imong pagtuon sa pulong sa Dios? Kumusta ang imong daily reading, meditation, study, listening, pulong sa Dios? So kung wala ta anak mga igsuon, kung mubasa lang tag panahon sa Domingo, kung saan na to pag-examine, kung saan na to pag-try to discern what is pleasing to the Lord. Kung sa may gamito na to, pag-examine. Kung kini atong gibuhat makapahimaya ba sa Ginoo? Wala lain. Ang pulong sa Dios. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119 verse 105. So ang practical nga buhaton nato mga igsoon, kung nag-struggle kita sa pagbasa, pagtuon, ang practical nga akong advice sa inyo ha. Planuha. Planuha. Nga naman, kung di ta magplano, depende ra sa atong gana, nga depende ra bakante ta. Kung di ta magplano, pag mata na sa buntag, kung wa siya apil sa atong plano, of course di siya ma-apil sa atong buhaton. Daily task. So dapat ilista na to nga ang first akong buhaton, man akong task, doon natin plano. Basa tauna, pag matas buntag, basa, reading, then prayer, then reading. Kung atong gi-apil na sa atong plano, sa atong day-to-day nga pagkinabuhi, mahimo na to na. Problema mo gud nato kay di nato i-apil sa atong plano. Ang atong plano negosyo, no, trabaho. Pero so pag daghang customer no. Of course maayo na. Part man na sa atong pagkinabuhi ng kalibutan na. Pero ang pangunta nagiplano ba pud nimo? Hindi bata na ko sa buntag, umata ko niya. Basa gyud ko sa pulos sa Ginoo niya magampo. Now kung wa na i-apil nimo, adi gyud na ma-apil. Matigulang na lang tadigin na mabago atong lifestyle. Nang plano ko na to. Mani practical kayo. I-apil na to sa itong listahan. Itong plano. Ha? Pero mabuhat na to ni. May examine na to. Remember mga igsoon, na dili na kita ang tag-iya sa itong kinabuhi. Gipalit na ta sa Dios, pinagi sa miling dugo ni Kristo. Ang atong ultimate goal sa itong kinabuhi is to please our Master, our King, our Savior, our God. So third, and last, on how to live as light. Expose the unfruitful works of darkness. Expose the unfruitful works of darkness. Ibutyag, sa Bisaya, ang dili mabungahon nga mga buhat sa kangitngit. Ibutyag ang dili mabungahon nga mga buhat sa kangitngit. Tanawa, verse 11 to 14. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead, nasad, expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Ang first line sa verse 11, nag-ingon nga, take no part in the unfruitful works of darkness, is same lang na sa giingon ni sa verse 7, sa atong first point. Yung siya, therefore, do not become partners with them. So, wala kalayan sa kanya, take no part. Ayaw pag-apil-apil, ayaw pag-join sa ilaha ng mga binuhatan nga walay dili mabungahon. So, walay pulos, walay inungdan. Works of darkness are unfruitful. Dili siya makapalipay sa Ginoo. But dinhi nga section, ang command diha, main nga command diha, is to expose the works of darkness. So the point here, mga igsoon, is mao ni, ang atong responsibility, ingon nga mga Kristohanon,
is dili lang kay dili ta mo uyon o dili ta mo participate. Di ba mo yung first point? Do not participate sa trabaho, sa work, sa darkness. Dili lang di na mo itong responsibility na di ta mo join, di ta mo participate. We must also expose. Dili lang kay sa other part, dili ta mo join sa ilang binuhatan, sa ilang lifestyle nga dautan, kasala. Ato pong ipagawas, atong ibutyag, atong i-expose ilang ilad nga mga binuhatan. Murag lisod na brad. Atong i-expose. Di ba ta sagpaan na? Mo may gingon dire. So instead nga mag-uyon-uyon data o mo-appeal ta sa ilang binuhatan, sa mga dili Kristohanon, ato silang i-correct. Unsay paagi? Pinaagi sa pulong sa Dios, of course. Ang word nga expose in Greek, the idea is rebuke and correction. Bukat kayo, no? But pasabot, yun isa, dili na take no part, but rebuke them. Correct them. Ningon si John MacArthur. Nindot kay gingon ni John MacArthur ani. I-comment siya. To ignore evil, kung ato nang ignore ang evil, dili na to expose, is to encourage it. To keep quiet about it is to help promote it. Failure to speak out against the and to practically oppose evil things is a failure to obey God. Kaning pag-ingon niya din expose them. Command. It's a verb. Imperative. Command. Expose. Rebuke. Correct. So failure to speak out sa daotang binuhatan sa mga unbelievers is a failure to obey God. This is ang MacArthur. Padayon pa ni sa believers are to expose them in whatever legitimate biblical ways are necessary. Love that does not openly expose and oppose sin is not biblical love. Ay, di na ako i-correct, Brad, kay ako ba nang gigugma ba ako, sa di ko gusto nga masilo siya. Ningon si John MacArthur, love that does not openly expose and oppose sin is not biblical love. Siguro ko na kainumdum, ningos kiyawing nako, touch niya ang 1 Corinthians 13. Mao ni gisgutan sa unsa nga klase nga love na godly love. Na unsa gingon dito usa sa description unsa ang godly love. Ang godly love dili malipay sa sala. Dili sa malipay sa dautan. Pero ang kinaiya ba nato, kita no, kitang tanan mga Kristohanon, usahay maghilom-hilom na lang ta. Mingon na lang ta, pasagdi na sila silang binuhatan. Ang gusto na to, kay dili ta gusto tawag ingnon og killjoy, tawa na. Di ba labi na magtapok ta mga na itong kauban mga dili Kristohanon? Ato na lang pasagdan sa gilad na kilang baba mga gan. Pasagdi na sila kay si ingnon ta killjoy mga kaoy. Dili ta gusto nga tawag kontrabida min tawhana. As children of light, we must not tolerate any sin. So, kung maghilom-hilom lang ta, wala ni promote ta sa dautan. Siguro ang imong pangutana karon, kung saan man ako pag-correct ang daotang binuhatan sa mga dili Kristohano, kailan ako? Ang tubag ana, sometimes direct, sometimes indirect. Sige, arin na tas indirect. Adi mo madlong. Ingon ani ang indirect nga pag-expose sa daotang binuhatan sa mga unbelievers. Una, when those around us hear us talking with purity. Kana bang magkuyog ta, mga unbelievers? Kung ang ilang madunggan sa atong gipanulti, puro maayo, limpyo, balaan. Usana ka paagi na indirect i-expose nimo ang ilang sala. Lain pang paagi. Instead nga magsulti tag mga unwholesome talk,
Giingon din sa chapter 4, verse, di ba? Ang manigisgutan din nga atong hukason, ang giingon siya, verse 29, chapter 4, verse 29, let no corrupting talk come out from your mouth. So instead nga corrupting talk, nga di maayo, mga bastos nga mga sinultihan, ang atong isulti noon mga kamatuuran, instead nga pamalikas, pang chismis, ang atong isulti kamatuuran na one way na sa pag-expose, pag-correct, pag-rebuke sa imong mga higala nga mga unbelievers, sa ilang ilad nga mga kinabuhi, lifestyle. Ug lain pa nga suggestion. Simply refusing to participate. Kanang dili kay mo appeal, bitaw, sa mga bakak nga binuhatan sa mga unbelievers sa negosyo man, kanang pagpamakak. Na may mga negosyanto na to ani. Kanang di mo appeal og pagpamakak sa timbang. Timbangan ninyo. Oh, part na sa pag-expose sa dautan. Ngano man? But pasabot wala ka muuyon. Wala ni mo gisulti. Pero ang imong gibuhat, gi-expose mo. Sumura sa Ginoo, sala din akong gibuhat no. O, indirect rebuke. O, di lang sa negosyo, pati sa itong gitawag social practice. Sa atong mga friends. Pero kinibaya, it costs us our job and our friendship. Kung ato ning buhaton, ang cost ani, maguba imong friendship. Maguba imong negosyo. Pero ang pangutana, aside nas piliyon nimo, to obey God, o ang tao, o ang negosyo. Inumdumi mga igsoon, the cost of following Christ is not easy. Gusto ta mo follow ni Christ? Sa gingon ni Christ. Gusto ta mo sus langit? Mao na niyo ang Biblia, dili pag sayon sulod sa langit. Pero pag present sa gospel uban, sayon kayo. Nakoy nabasa ang book ni MacArthur, Hard to Believe. Ang gospel is hard to believe. Ba't nga nung sayon ra malagi idawaton ang gospel karon? Wala nila gisulti ang the cost of following Jesus Christ. O sa giyon ni Christ, Matthew 10, tanawa. Matthew 10, 34-38. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw akong gidalag kundi espada. Hinuon mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ilang mga amahan, ang mga anak ng mga babaye ug ilang inahan ug mga umagad nga babaye ug ilang ugangan nga babaye. Verse 36, ang ilang labing nilad mga kaaway sa tao maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Verse 37, ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako, morning cost of following Christ, dili takos nga mahimo akong tinun-an. Katong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili usab takos nga mahimong tinun-an nako. Ang dili mo pas-an sa iyang cross o musunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. Unsay bot pasabot ani? Ang pag-call ni Christ sa pag-follow kini is equate sa salvation. Gusto ka malangit? Gusto ka maluwas? Oh, igugma ako labaw sa tanan. Of course, dili mo pasabot nga ang Ginoo nagdalag sa pasabot kasamok. Of course, ang tinuod, the gospel is indeed a gospel of peace. Diba? Anong gospel of peace siya? Because it offers the way to bring peace between a holy God and a sinful man. Mao ni paagi ang gospel, gitawag sa gospel of peace, kay walay laing mensahe nga makapabalik sa tao ngadto sa balaan nga Dios. But the other side, because man's fallen nature is sinful, and the gospel is offensive to the most of the world's people. Offensive kayo ang Biblia, ay ang gospel. Tungod kay mutawag ni siya sa tao, it's a call to believe and repent. Monong offensive siya. Nga kinahanglan biyaan ni mong sala. Mo ni hinungdan nga giningon si Jesus, wala ko magdalag kalinaw kundi espada. Ang hinungdan nga kung mo preach ka sa gospel, kumustand ka sa kamatuoran, this brings conflict into the most intimate of human relations. Ang giskutan ganiya dinhi pamilya. How much more sa higala lang?
Are you willing to give up your friendship? Are you willing nga maguba imong friendship for the sake of Christ? That's good. Kaya nakasabot ka sa cost of following Christ. Ako sa una, friendly kay ko, daghan kay ko barkadista ko. Pero sa diyang nigro ko na, bago na gid akong kinabuhi, barkadista, busikiro gud ko. Daghan kay kami, grabe. Tabian. Pero sa diyang nagkristohan ko, tinuod. Di na ko muuyon sa ilang mga sinultihan, i-correct na nako. Dili na ko nila papilon sa ilang mga tapok-tapok. Nga naman, ingnon ko kilja, pastor, sama-sama ka na, tanawa. Karon, nagyod ko ikaw, akong mga amigo, mga Kristohano na lang. Of course, di na ko kaaway sila, pero dili na sila ganahan ako. Pero usahay, ang delikado nato, mas pilion pa nato i-preserve ang atong friendship kaysa sa pag-obey sa Diyos. To expose them. Genuine Christians should not tolerate the evil works of darkness. We must expose them. We must correct, rebuke them. Pinaagi sa pulong sa Diyos o bisan sa atong kinabuhi ng balaan matarong. Kaningon ang verse 12. Nganong atong i-expose silang sala? Verse 12, tanawa. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. Adunay mga sala nga bisan gani og hisgutan lang makauulaw na. Kining mga sala mao ni sala nga gibuhat nila sa tago. Unsa ka ini sala? Gibuhat sa tago. Ang kontekst ani, sexual immorality. Ano ang mga sexual immorality? Dayag ba na? Asa ba na nila gibuhat? Tago. Pinakatago nga kwarto. Nang bugnaw nga kwarto. Kung asa nga lugar. Kung saan ang sexual immorality? Ang sexual immorality, gikan sa pulo nga pornea. O diha nato nagikan ang atong word nga English nga pornography. Porn, diha nga word. Sexual immorality. Ang sexual immorality involves any type of sexual expression outside of marriage. Relationship. Mo ni sexual immorality. But pasabot, kung makig-sex ka outside of marriage, sexual immorality na. Kung kabalo ba mo, nga sa Bible, ang sexual immorality, adunay connection sa idolatry. Nga kung nagbuhat ka ani sexual immorality, nagbuhat po kag idolatry. Nga naman, sa panahon ni Paul, giyon ako ganiha, bisan sa time sa Ephesus, ang pagan idol worship involved perverse and sexual immoral acts performed in the temple of a false god. Apil ang sexual immorality sa ilang pagsimba. Sabot pa sabot, when we use our physical bodies for immoral purposes, we are imitating pagan worship. Instead nga, we imitate God. As children of God, be imitators of God, not imitators of pagan worship. Mga igsoon, kana nga sala, grabe ang kapungtan sa Ginoo. Gani gingon sa 1 Corinthians 6:9, those who practice sexual immorality will not inherit the kingdom of God. Dili makasulod sa gingarian sa Dios. Sexual sins. Mauning salaa. Nga bisan hisgutan na to, kita lang, inighuman na to ani, simba, mag-discuss ta. Kung ato ning hisgutan ni sexual sins, di ganita ganahan maghisgot, nga naman, ngilad kayo. Nagtapok ta sa itong small group, sa itong mga cell group, ganahan ba ta maghisgot? Si Kuan ba? Nag-sex, si Kuan na. Ganahan ba ka maghisgot? Si Kuan ba? Nagkuan sila lagi dito? Inong ka, pa isgot, anong ngilad, ngilara na, uy. Di ba ningon din
Ngano ito i-expose? Kabisan gani ang paghisgot ani. Unsa na kag pagbuhat? Hisgot lang gani, ngilaan na kayo. Unsa na kag buhaton pa? Mo nang atong i-expose o atong buhaton, atong gamiton. Ang resource nga atong buhaton, ang gamiton, ang pulong, again, ang pulong sa Diyos, which is the light. Verse 13 and 14 nag-ingon, tanawa. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Diba? But when anything is exposed by the light, by the word of God, it becomes visible. Then, the last part sa verse 14. Importante kay ni, paminaw mo. Sinaglibog mo na, unsa man therefore it says, awake o sleeper, paminaw mo. Tante ni. Our responsibility as Christian is not just, di ba ko, not to participate, not just also to expose, but importante ni, naagya po ng mercy sa Ginoo. We must also invite and call the unbelievers to repent and believe the true light, Jesus Christ, and be saved. Maluwas sila. Maunay bot pasabot sa verse 14, last part. Tanawa. Therefore, it says, awake, O sleeper. It's a call. Awake, pagmata. Arise and from the dead, and Christ will shine on you. Kini nga text, asa ni gikuha, morning na i-quote, gikuha ni siya sa Old Testament. Paingon na it says, sabot na sa Old Testament na gikuha, gikan sa Isaiah chapter 60 verse 1. It is a call for those who are not children of light, nga muduol sila ni Kristo who is the true light, and be saved. Maluwas sila. Pasabot anang awake o sleeper describes the sinner sa mga unbeliever nga nakatulog sila sa kangit-ngit sa sala o dili sila aware sa ilang pagkatulog, lost condition. Mao nang ato silang invite ton, awake. It's a call. Pagtawag nila. Then arise from the dead. It is a call to repentance. Nga magtalikod sila silang sala. Bangon mo sa inyong pagkapatay. Paghinulsol mo. And last, kung maghinulsol mo, Christ will shine on you. It is the good news that God has provided a remedy for every sinful person who will come to Him through His blessed Son, the Savior of mankind. So atong buhaton again, yung mga Kristohanon. Ingon nga we are now light. We are now children of light. First, we must not participate in the works of darkness. Dili na gyud ta mo appeal sa mga binuhatan sa kangit-ngit. Dapat dili ma-mention ang ngilad. Dili ta ma-mention madungog nga si Brad, si Sis, ingani ang kinabuhi, kinagbuhat sa kinabuhi, lifestyle sa mga unbelievers, unta dili na ta madungog ni ana. Wala sa atoa unta dapat. Kay nag-claim ta nga nata sa kahayag, dapat dili na ni ma-mention, dili na ta mo-appeal ang mga binuhatan. Para sa mga singles dinhi, mga batanon, bisag dili batanon basta single ka, do not join the sexual immorality sa kalibutan. Uso na kini sa atoa karon. Grabe na influence sa social media. Kung ibalik-balik, daghang kay mga vlogger nga maka-influence sa mga batanon nga mag-live-in. Why kasal? Kung nga buntis na. Proud pa kayo. Ayaw ninyo na sunuga. If you consider ninyo yung kaugalingon as children of light, do not. Dili ni siya, pwede ni mong tuison. Not conditional. Ang command sa Ginoo. Pag ingon niya, do not participate. Ayaw gayon. Dili man kami impyerno, pero maguba imong Kristohanong kinabuhi. Ang imong testimony,
ang pag-effective nimo sa imong Kristohanong kinabuhi, ang pagsangyo sa ebanghelyo wala na kay gamit. Unsa pay paggamit nimo kung ang imong testimony guba? Saan nimo pag-agni sa children of darkness? Kumayon kag children of light ka. Pero ang imong kinabuhi, i-participate ka. So mga single, mga batanon, seryoso ni. Sad to say, bisan sa atong mga reality ni. It's your choice. Pero ayaw buhatag ninyo mga batanon. Sad to say, bisan sa atong main church, naay naghimo niya. Pero nalipay ba sila? Na-enjoy ba sila? Labaw sa tanan, nalipay ba ang atong Diyos? Nalipay ba ang atong manluluwas? Kung may kang anak ka sa Diyos, kung may kagiluwas ka sa Diyos, kung sa imong highest goal, kinabuhi. 1 Corinthians 10:31 ba? So whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. 2 Corinthians 5:9 ba? So whether we are at home or away, we make it our goal to please God. Naa man ta aning kinabuhia og dito sa langit kanya ang atong goal. Wala lain. Mahimayo ang Diyos. Malipay. Therefore, dili lang mga batanon, pati ta mga biminyo, pwede tang makasala aning sexual immorality. Di kita dapat mag-participate. Mga itagtabang sa Ginoo. Kaya again, dili ta exempted nga ma-fall aning salaa. Pwede ta mo participate. Mao ganin ingon sa do not become partners with them. But pasabot, posible. Posible ta mo join. Posible ta mo participate. Pero ang command niya, do not. Like for example, do not worry. Amo ni command sa Ginoo, pero ma-worry ba kita no? Pray ta sa Ginoo nga di kita mo participate. Mao nang atong lig-unon, ang atong pag-pray, atong prayer time, atong everyday jud. Mauni usas ta reflection nato nga para dili ta maka-participate, para dili ta maka-join sa gilad, sa works of darkness, atong i-develop, atong i-increase ang atong prayer time, ang atong faithful ta sa atong reading, Bible reading, atong pag-study, pag-meditate sa pulong sa Dios kay walay laing paagi nga makalakaw ta nga balaan putli niyo sa ang Psalm 119 verse 9. How can a young man make his way pure? Kung saan sa kabatanon aron kinabuhi putli by guarding it according to your word. So ang paagi lang nga dili ta maka-join, dili ta maka-participate sa ngilad nga kinabuhi sa kalibutan. Nahanglan na to ang pulong sa Diyos. Puno na itong nauna sa pulong sa Diyos. Kaya kung dili na mapuno itong nauna sa pulong sa Diyos, si Satanas ang mapuno na. Kaya yung isa, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Again, hinumdumin ninyo, ang battleground na to sa atong kaaway nga si Satanas, pag-abot na to sa chapter 6, asang battleground? Mind. Mao nang kung dili na to i-feel atong mind sa word of God, ang mo feel ana Satanas, lifestyles kalibutan. Mao nang naghangyo ko ninyo, nagaghat ko ninyo nga seryosohan ninyo ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ayaw ninyo ipalapos ni minsay karon. Ayaw ituguti nga mahumanta aning series mura ratang ay nang tag sundo pras mi. Unta na giniipikto sa itong kinabuhi. Ano kabaguhan ng may tabo sa itong kinabuhi? As children of light, we must also examine what is pleasing to the Lord. Nabisan unsa itong buhaton, i-examine nato kung kini makalipay ba ni sa Ginoo, kini makahimaya ba ni sa Ginoo, kini uyon ba ni sa Biblia. Again, mubalik ragyapon tas Biblia. Unsa ang may gamito nato para i-examine nato ang mga trabaho, mga buhat, mga desisyon, kung malipay ba ang Ginoo ani. Babak gyapon ta sa pulong sa Ginoo. Last, we must also expose the unfruitful work of darkness. At to expose ang ilang daotang binuhatan pinaagi sa pulong sa Dios.
o pinaagi sa itong matarong balaan nga pagkinabuhi. And lastly, pinaka-importante, we must call the unbelievers to repent and believe the gospel of Christ. Dili lang ta diha taman nga pwede ta mahimong judgmental, so di na to nabuhaton, of course. Ang atong pag-expose sa ilang binuhatan, tungkol kay gusto ta, naluoy ta nila, sama ni Jonah, kung naka-join mo sa prayer meeting, nga maluoy ta nila, di ta dapat parehin ni Jonah nga, silutin na sila, bahala na sila, nilaad na nilang binuhatan. Maluoy ta dapat nila, kay mismo ang heart sa Ginoo, God desires that all men to be saved. Maunang ang last ani, ato silang tawgon, ato silang sangyawan sa ebanghelyo na maoy makausab sa ilang kinabuhi ug makatransfer nila from the kingdom of darkness kagingon sa Colossians chapter 1 to the kingdom of light. Unta dili na ta faithful sa pag-study sa pulong sa Dios. Atong gibalik-balik karon. Ang atong priority task karon natas kalibutan is to share the gospel. Let us pray.